Payat. Grabe, no? Luwag na ng damit niya eh. Tapos no, kita natin yung tuhod niya, no? Medyo maga. Hirap na si Miss Chris sa situation niya, no? Pero fighting, lumalaban pa rin siya. Hindi masyadong obvious dito sa video, pero kita natin, parang may mga pasa-pasa siya. So, dito sa tuhod, tapos dito sa may binti niya. Payat ni Miss Chris ngayon, no? Parang mas bumaba pa yung timbang niya lalo. So dito kita natin na payat yung mukha niya, tapos namumula yung dalawang pisngi niya. Isa po to sa mga senyaris talaga ng lupus. Ang tawag dito yung butterfly rash kasi para po siyang butterfly kasi nakaganon siya sa pisngi ng pasyente. And nangyayari to minsan kapag na-expose sila sa sobrang sunlight. Kaya kadalasan talaga ina-advisean sila na gumamit ng mga sunscreen. Tapos dito, hindi masyadong obvious dito sa video pero kita natin parang may mga pasa-pasa siya. So dito sa tuhod, tapos dito sa may binti niya. So kadalasan din po nangyayari to sa mga pasyente na may lupus lalo na pag active yung kanilang flare na tinatawag. Ang nangyayari po kasi dyan nagkakaroon po ng vasculitis or yung pamamaga ng mga blood vessels. So kapag namamaga po yung blood vessels, nagkakaganto yung itsura, parang nagkakaroon ng mga pasa, parang nagkakaroon ng mga rashes. And of course sa mga pasyente rin pong may lupus, medyo mababa po yung kanilang platelet. So kung nagpa-laboratory na po kayo dati, yung platelet, tinitingnan po yan ng doktor. Kasi pag mas mababa po yung platelet nyo, mas hirap po na maka-form ng langib or mga clot. So kapag hirap maka-form ng clot, of course, mas madaling duguin yon. So kaya siya nagkakaroon ng mga pasa-pasa. Yung clot po yan, yung langib, di ba? Kunyari, nasugatan tayo dito. Ayan, may sugat pala ako dito. So bago siya naging peklat na ganyan, nagkaroon muna siya ng langib. So yung mga langib na yon, protection yon para hindi siya tuloy-tuloy na dumugo. And kapag mababa yung platelet, hindi po nagpo-form ng maayos yung mga langib, mas madali pong duguin or magkapasa yung mga pasyente. Ayan o, pati dito. Ayan, pati sa kamay. Hirap na si Miss Chris sa situation niya, no? Pero fighting, lumalaban pa rin siya. Actually, meron siyang recent post sa kanyang Instagram. Ito yung sabi niya, "This is my now. I wanted to see the pain and struggle so that you will continue to pray. I have lupus flare fever now and it's been more than 2 weeks." So sa mga pasyente pong merong lupus tapos nagkaroon sila ng flare na tinatawag or parang inaatake sila nung kanilang condition, pwede po sila magkaroon ng lagnat. Ang nangyayari po dyan, medyo nag-overreact po yung immune system ng mga pasyente na nagkakos ng pagtaas ng temperature and pagkakaroon ng lagnat. Pero still, dapat malaman natin, baka naman yung fever ng pasyente meron palang dahil pala sa infection. So madalas din po kasi magkaroon ng infection yung mga lupus patients. Pwede magkaroon ng pneumonia. Kaya dapat sa mga patients po, i-observe natin yung ating temperature. Kung matagal siya ng more than 3 days, tapos may mga ibang sintomas, maganda po kung magpa-follow up na tayo sa doctors natin. 38.2, mataas. Mataas po yung fever ni Miss Chris. Siyempre, kapag talagang may lupus, tapos talagang inoobserbahan ng mga doktor and binabantayan, grabe yung mga tusok sa kanila talaga. Kasi lagi silang dapat kuhanan ng blood sample, tapos by tusok din pinapadaan yung mga gamot. Tapos siyempre, regular monitoring yan, bawal makamintis ng mga laboratory para mabantayan mabuti kung kamusta yung pasyente. So, yung suffering, parang nadadagdagan palalo kasi may mga tusok-tusok. So, ito naman po, another manifestation to ng lupus. Parang tinatawag nila itong discoid rash. So, discoid, ibig sabihin para siyang bilog, or para siyang disc. Tapos rash, ibig sabihin namumula yung balat. So, ganun din po, nangyayari din po yan dahil sa pamamaga ng mga blood vessels. And of course, dahil pa rin sa overacting or OA na immune system ng pasyente. Again, ang lupus po, i-review lang natin, autoimmune disease po yan. Ang nangyayari dyan, inaatake po ng mga immune cells ng katawan ng pasyente yung mga sariling tissues or mga sariling organs niya. Pwedeng sa kidney, kaya nagkakaroon ng lupus nephritis. Pwedeng sa mga blood vessels, yung vasculitis na sinabi ko kanina. Also sa mga joints. So, sa tuhod, di ba, parang magapo no? Yung tuhod ni Miss Chris. Nangyayari din yun kasi inaatake ng sarili niyang cells yung joint spaces niya, yung mga tuhod-tuhod niya. So, instead na itong mga immune cells ng katawan ng pasyente na may lupus, nilalabanan yung mga germs, mga viruses na pumapasok sa katawan, ang inaatake niya or nilalabanan niya yung sarili niyang katawan. Payat. Grabe, no? Luwag na ng damit niya Tapos, nakita natin yung tuhod niya, no? Medyo maga. Pero yung mukha naman ni Miss Chris talagang makikita pa rin natin yung masayang aura ng mukha niya kahit papaano. So, posible po talaga and madali talaga sila magbawas ng timbang kasi namamaga po yung immune system ng katawan. Of course, kapag ganon, medyo mataas or mabilis yung metabolism nila. So, kahit consistent yung kain nila, ang bilis ma-burn, hindi sila nag-gain ng weight or bumababa pa yung timbang. Also, may mga, rin po kasi sila, may mga issues sila sa sikmura. Pwedeng nagkakaroon ng mga ulcer, pwedeng nagkakaroon ng gastritis, yung sumasakit yung tiyan. Of course, samahan pa ng fatigue, parang buong araw silang pagod, talagang mawawalan sila ng gana kumain at pwede
po talaga bumagsak yung timbang nila. So I think part to ng nutrition na binibigay kay Miss Chris. Of course, meron na rin siyang dietitian, I think, or nutritionist para yung food sources niya kompleto. Very visible is my spine because there's no fat. The area my hand is where many bone protrusions are. Payat na payat, wala na po talagang taba sa katawan. Kahit yung mga fat na dito sa likod, medyo malaki po dapat ang fat natin dyan, diba? Para hindi bumakat yung ating gulugod or yung spine, sa kanya bakat na kasi nga, nauubos na po yung fat sa katawan. And may mga pasa-pasa dito, yung mga rashes, may rashes sa mukha. Parang medyo scaly nga rin yung kanyang kamay. Isa po yun sa mga manifestations pa rin ng lupus. Magayang tuhod, yung mga pasa, inject ng gamot, grabe. Fever pa. So ito, makakatulong to kay Miss Chris para bumaba or makontrol yung temperature. Itong suot niya dito. Malamig po yan sa ulo, nilalagay siya dito. So yun, may mga scaly siya na patches, na mga rashes, namumula yung mukha. So again, ang lupus po, isa po yung karamdaman ni Miss Chris na kung tawagin ay autoimmune. Inaatake ng sariling immune cells yung parte ng katawan niya. Kadalasan mga sintomas dahil nga sa pag-atake ng mga immune cells sa katawan, pwedeng sumasakit yung tuhod, nagkakaroon ng arthritis, pwedeng nagkakaroon ng mga rashes dito sa mukha, sa pisngi, sa mga balat, pwedeng namamaga po yung mga joint spaces, pwede rin yung ibang patients naglalagas po yung buhok nila. Again, itong lupus fever po, dapat talaga natin bantayan dyan yung kung may source ba ng infection or baka naman lupus fever lang. Kasi kapag may infection, of course, kailangan yan ng ibang uri ng gamot. Sa mga may skin manifestations po, itong mga butterfly rash, very important na gumamit lagi ng payong, ng sunscreen at protektahan po or wag po magbababad sa sobrang tagal sa araw. Sa mga pasyente pong nagbabawas ng timbang, of course, sabi ko kanina, senyales po yan ng active yung inyong lupus. Ang pinakamagandang gawin po dyan, pwede po kayo mag-small frequent meal. Dalasan nyo po yung pagkain pero kahit malilit lang po. And of course, dapat highly nutritious. Iwasan na po natin yung mga junk food, mga processed food, dun tayo sa mga whole food para yung mga nutrients makukuha ng katawan natin kahit wala tayong masyadong gana kumain. Makakatulong din po kung magpapakonsulta tayo sa mga dietitian, nutritionist, and of course, kung worsening or palala na ng palala po yung mga sintomas nyo, mas maganda po mag-follow up na po agad sa mga doctors. Doc, saan po nakukuha ang lupus? Again, wala po tayong specific na sagot dyan kasi marami pong factors yung nagko-contribute. Pwedeng genetics, pwedeng environmental. Kaya po, pinakamaganda pa rin talaga meron tayong regular follow-up sa mga doctors natin. Umiwas tayo sa yosi, sa alak, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, magkaroon tayo ng regular exercise, at piliin po natin na maayos yung mga kinakain natin. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Chris Aquino, thank you for sharing your story and sana po ay bumilis na ang inyong paggaling.